Pwedeng sa sa umaga, masaya siya, happy-happy, ganyan, kasama yung mga friends niya, mga kasamahan niya sa trabaho, or even family. Very free-spirited, no? Ibig sabihin, parang walang pakialam, buhay binata, buhay dalaga, yung alam niyo na, yung mga gano'n na parang sarili lang ang inaatupag. Pero, kapag ito ay nagre-retire sa gabi, pagtulog niya, doon siya kinakain ng kalungkutan. Alam niya yung kanyang faults, alam niya yung mga kasalanan niya, and paulit-ulit niyang naiisip yun kapag ka siya ay nagre-retire sa gabi, natutulog sa gabi, nasa higaan niya, ganyan. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa iyo. Para makita nyo kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. Alright? So, ito yung mga mensahe sa'yo ng person mo. Ito yung mga nasa isip niya. It's either gusto niyang sabihin sa'yo or ayaw niyang sabihin sa'yo. Pero, ito yung deep thoughts ng person niya. Ayan. So, itong person mo, meron siyang nagawang hindi maganda sa'yo, pero wala siyang pakialam. But at the same time, malungkot siya dahil doon sa nangyayari, pero masyadong mataas yung kanyang pride, masyado siyang ma-ego, mga kapiksi. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Okay? So, maaaring may nangyari sa inyo, pero hindi siya nagsasorry. Shameless sa Tagalog. Excuse me for the word. Walang ya. Yun yung ibig sabihin ng shameless, na walang ya sa Tagalog. Ganyan. Masyadong mataas yung kanyang pride, masyadong mataas yung kanyang ego, mga kapiksi, and hindi siya nagsasorry sa mga nagawa niya sa'yo. Pero, tinatago niya yung kanyang totoong nararamdaman. Malungkot siya, mga kapiksi. I feel alone and in the dark. Where is my light? No? So, kahit na nagmamataas siya, nagpaka-shameless siya towards you, nagpaka-egoistic siya, malungkot siya deep inside, pero hindi niya yun pinapaalam sa'yo. I cannot be vulnerable with you. Hindi niya yun pinapakita sa'yo. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. Mas mabuti pa sa kanya na malungkot mag-isa kaysa makita mo siya na malungkot. So, pwedeng pretentious siya, mga kapiksi. Akala mo masaya siya. Let's say, for example, hiwalay na kayo. Yung iba sa inyo, pwedeng hiwalay na kayo. Or no contact, ghosted, ganyan. Tapos ang nakikita mo sa kanya, nababalitaan mo, parang masaya, palaging masaya, yung mga post niya, kunwari, ini-stalk mo siya sa social media, makita mo mga post niya, puro masasaya, ganyan. Ano yun? False mask, no? Ibig sabihin, nagpe-pretend lang siya na masaya, para yun yung makita mo. But, deep inside him or her, malungkot yan, kinakain yan ng lungkot, mga kapiksi. And mas mabuti pa para sa kanya na magtago sa kalungkutan mag-isa kaysa sa makita mo yun sa kanya. Kasi nga, shameless siya. In short, walang ya. Alright? So, ganun, no? Ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang pwedeng walang konsensya. Ayaw niyang magpakumbaba, no? Pero deep inside, kinakain siya ng kalungkutan, mga kapiksi. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng in a relationship pa kayo, pero on the rocks, ganyan. Parang hindi kayo okay. So, tingnan natin kung ano yung energy sa loob ng sitwasyon na pinagdadaanan nyo, mga kapiksi. Natuto kayo, no, dito sa mga leksyon na to. For some of you, parang this is naging eye-opener siya sa inyo, na parang ayaw nyong sayangan yung oras nyo, yung energy nyo dito sa person na to, and you're focusing on your healing, mga kapiksi. Kumbaga nakilala nyo na yung excuse me,
nakilala nyo na yung totoong pagkatao nitong person na to, nahimasmasan na kayo, natanggap nyo na, yung iba nagkakaroon na ng acceptance, and parang ready na kayo na magkaroon ng pagbabago sa inyo, no, sa sarili nyo. Even if wala yung partner mo or specific person, ayan, healing ito mga kapiksi. You're focused on healing, learning, no, mga lessons learned, healing, ganyan. So, for some of you, parang feeling ko ready na rin kayo for a new relationship. Kung hindi pa man, at least mag-focus muna kayo sa inyong healing mga kapiksi. Pero, compared to before, yung iba sa inyo kasi parang feeling ko tanggap nyo na walang ya siya. At wala talaga siyang konsensya, okay? So, medyo tanggap nyo na yon. And, yung iba sa inyo parang nakaka-move on na. Although, hindi pa 100% completed yung inyong healing. Kasi proseso yun, no? Hindi naman siya agad-agad. Sometimes, it takes years talaga. 3, 5, 10 years, diba? Bago talaga completely maghilom yung sugat. And, that's fine. Okay lang yon. Meron talagang ganon. Meron namang iba na depende kasi yun sa degree ng pain. Parang ano lang yan, di ba yung tawag dito, burn, sunog, napaso, yan. Di ba may first degree, second degree, third degree burn. Depende yun sa level sa degree ng sakit, ng emotional pain na pinagdadaanan. Sometimes, syempre kapag mababaw lang yung sugat, mas madali mag-heal, pero pag malalim, mas matagal. So, and that's fine. Okay lang yun, guys. Ang importante is you're focused on your healing, Sagittarius. Okay? So, tingnan natin kung ano yung nararamdaman sa inyo ng person yung guys gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Sagittarius, kung gusto mong yumaman, mag-avail ka na ng course. Sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Kasi magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Until October 31 yan. So, mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, itong person mo, ito yung energy ng feelings, guys. Tapos, ito naman yung energy ng Leo. Kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Itong person mo, mga kapiksi, nakikita natin na, ayan, so, iniisip niya, kapag ka natutulog ito sa gabi, pwedeng sa umaga, masaya siya, happy, ganyan, kasama yung mga friends niya, mga kasamahan niya sa trabaho, or even family. Very free-spirited, no? Ibig sabihin, parang walang pakialam, buhay binata, buhay dalaga, yung alam niyo na, yung mga ganon na parang sarili lang ang inaatupag. Pero, kapag ito ay nagre-retire sa gabi, pagtulog niya, doon siya kinakain ng kalungkutan. Alam niya yung kanyang faults, alam niya yung mga kasalanan niya, and paulit-ulit niyang naiisip yun kapag ka siya ay nagre-retire sa gabi, natutulog sa gabi, nasa higaan niya, ganyan. Pero wala siyang balak na resolbahin yung issue na yun. Parang para sa kanya, alam niya na ganun siya, pero parang tinatanggap niya na sa sarili niya na hindi siya magbabago, okay? At saka wala siyang will na magbago. Yun. Wala siyang will na magbago. Parang para sa kanya, this is who I am. Accept me for who I am, or don't accept me, I don't care. Parang ganun siya.
tanggapin mo ko or hindi mo ko tanggapin, wala akong pakialam, basta ako, ganito ako. Parang ganun siya, okay? And gusto niya, marami siyang options. Pwedeng hindi lang ikaw yung kanyang partner. This may be dealing with other people pa. So, ibig sabihin, pwedeng bukod sa'yo, meron pa siyang iba. Pero, not on a serious note, no? Parang mga small, short time, ganyan. Sorry for the word, pero parang mga short time lang, mga happy, ganyan, flirt, nothing serious, because ayaw niya nang natatali din. Ayaw niya nang natatali, gusto niya malaya, gusto niya maluwag. Parang puro fun lang yung habol nito, mga kapiksi. And this person parang mas gusto niya yung work, priority niya yung trabaho, yan, gusto niyang kumita ng pera. Dun siya masaya. At saka kung meron siyang hindi siya ayaw niya maglabas ng pera. Parang gusto niya yung sahod niya, yung pera niya kanya lang. Tapos parang hindi niya sinishare sa iba, even sa family niya. Kung meron man siyang pamilya. So medyo hindi lang siya ma-pride at ma-ego. May pagka-selfish pa itong person mo. Parang yung sarili niya lang yung kanyang iniisip, and ang habol lang niya is magsaya, ganon. So yung mga literal na, yung mga usual na, sabi ko nga, diba, buhay binata, buhay dalaga, na parang walang iniisip kundi sarili nila. So medyo ganon siya, and hindi siya masyadong nag-aalala kahit anong tingin mo sa kanya. Wala siyang pakialam. Kaya nga sabi niya, accept me or don't accept me, I don't care. This is who I am. Parang ganun siya. So, yeah. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, pagdating sa gabi, malungkot siya. And pwedeng tumanda ng mag-isa, ganyan. Kasi hindi siya seryoso sa buhay niya. Alright? So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo dito sa messages nyo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.